Yung adlaw sa tanan, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga subscriber na nandyan ho lagi, sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito, ingat-ingat po tayo ha. Ito yung gagawin kong ngayon itong reaction, itong si Iresi at saka itong si Dilema naghain ng reklamo sa Supreme Court. Panibago na naman tong haharapin ni Bongbong Marcos. Itong reklamo ngayon sa Supreme Court na yung budget ba na mayroong 150.5 billion na hindi binito ni Bongbong Marcos. Siguro nabalitaan niya yan. So gawin ko lang ito ng opinion. Bakit hindi niya ito binito lahat? At dito pumasok dito yung mga ayuda-ayuda at dito di umano itong pera na itong 150 billion dito umano ang gagamitin na pangbayad sa impeachment ni BP Sara itong February. Kaya hindi ito binito. Ang binito lang niya ay nasa 90 billion lang, 95 billion ang binito niya. So ito ngayon, itong 150.5 billion ay hindi niya ito binito kasi nga daw puro to ayuda. Animal, itong ayuda na to, hindi ako sa mga nag-aayuda ha. Kasi minsan naman kasi ginagawa natin yan, tumutulong tayo. Pero ganitong taon-taon ka na lang ka sa mga ayuda. Gagawa kayo ng pundo para sa mga ayuda. Mga animal kayo, ang lalaki ng mga sweldo ninyo, bakit di nyo kukunin nyo sa sweldo ninyo yan? May mga confidential fund pa yan, mga animal na yung mga congressman na yan. Yung si Bongbong Marcos, magkano ang kanyang CF ngayon? Ilang billion? 5 billion, I think. 5 billion ang kanyang confidential fund ngayon. O saan niya dadalhin yan? Na itong nangyari ngayon sa Pilipinas, hindi nga niya mahuli-huli itong mga ito si Saldico kung meron siyang CF na napakalaki. Tapos ngayon, taon-taon bibigyan niya ng mga tulong itong mga taong Pilipinong tamad. Kaya yung mga taong tamad ngayon, alam niyo kung bakit ang mga Pilipino ngayon tamad? Dahil sa mga ayuda. Dito ako nainis sa mga taong mga umaasa sa ayuda. Ito yung umaasa sa ayuda, ito yung gustong-gusto nila si Bongbong Marcos. Kasi sila binibigyan ni Bongbong Marcos ng mga ayuda. Ako hindi, para sa akin hindi ako against sa mga ayuda. Tutulungan kung meron dapat talagang tawag nito, dapat talaga tulungan. Pero pag ganyan na umaasa, may mga trabaho, bibigyan mo ng ayuda. Di ba parang unfair sa atin yung nagtatrabaho tayo ng maayos. Nagpuyat tayo. Grabe, nagpagod tayo, sakit sa katawan. Lahat ng naramdaman natin, ipilit natin ang pagtatrabaho. Babangon tayo ng umagang umaga. Tapos lalo ganyan, traffic pa. Tapos ganito lang, kukunin nila yung mga tax niyan sa mga tao na yan para ipaayuda sa mga taong tamad. Di ba parang tayo ang nagbanat ng grabe ang natin sa trabaho natin. Tapos itong mga tao na to, pakuya-kuya-kuya lang, patong-itong-it lang yan dyan. Tapos hindi sila nagtatrabaho, may perang dumarating sa kanya. Hindi nila pinagpaguran, hindi pinagpawisan. Samantalang tayo nagpawis na pawis. Tapos tayo pa ang bumubuhay dito sa mga to. Kaya gustong-gusto nito si Marcos. Ito na ngayon, si Dilima at saka itong si Congressman Iresi sa Caloocan, nag-file na ng reklamo dito sa Supreme Court na bakit hindi vinito ni Bongbong Marcos itong 150 million na billion pala na mga mga unprogram ito. So ito anong gagawin natin? Anong gagawin nito nila sa 150 billion? Ito nga yun sa pa-impeachment ni BP Sara. Kaya ngayon si Marcos, siguro kung nalaman niya na to, may file na naman ng reklamo sa kanya sa Supreme Court, sakit sa ulo niya to. Kasi nung nakaraang taon, mayroon na naman siyang reklamo. Hindi pa nga to na-resolve. Otro rin tong Supreme Court. Mga kaso dyan sa Supreme Court, ginawa ninyo, pinapahinog nyo pa. Hanggat mabulok na lang yan. Yung iba, anong gagawin nyo sa mga kaso dyan na tinatambak nyo lang yan sa Supreme Court? Anong klase bang bansa na itong Pilipinas ngayon? Di ba nakakainis? Kung saan kailangan mo itong mga klaseng ganitong korte na yan ang sasaklulo sa iyo pero wala resilbit. Nako, inutil din ang mga nasa Supreme Court na yan. Noong nakaraang taon, yung reklamo sa 2025 budget, hindi pa rin yun na-resolba.
Wala pa rin. So, ngayon na naman may bago na naman to si Dilima. At saka itong si Irizy nag-file. Si Marcos ngayon siguro sumakit ng ulo niya. At sumakit na rin ang ulo ng mga mamamayan kasi itong Supreme Court kasi ngayon, wala na kayong silbi, mga animal kayo, isa pa kayo dyan. Sarap murahin itong mga to eh. Itong mga pinapasweldo sa nating mga Pilipino, mga walang kwenta, presidente, Supreme Court, congressman, mga senador, ultimo mga appointed ni Bongbong Marcos sa mga sekretaris, wala rin silbi. Puro na lang kwartahan ang iniisip nito mga to. Samantala tayo, kuba na sa trabaho. Yung mga OFW, yan ang nag-sustain lang sa mga sa mga pera diyan sa Pilipinas para lang magkaroon ho ng i-sustain yung ekonomiya ng Pilipinas, pero wala nga pa rin kami mga OFW. Di ba? Ngayon, ang laki-laki ng 150 billion ang ito yung hindi binito ni Bongbong Marcos. Bakit hindi niya binito lahat? Tapos sabihin pa pinakamalinis na budget itong 2026. Yun ang sabi nila ni Gatchalian. Ni Ping Lacson ba yun? At saka ito itong si Soto. Paano pinakamalinis? Ayan nga 150.5 billion. So, malinis pa ba yan? Mga lechugas kayo. Sabi ko, kagigising ko lang na makikita mo yung mga ganitong klaseng balita na hindi. Tapos itong presidente natin ngayon, walang pakialam na talaga. I-impeach nyo rin kaya yan. Ang saklap. Mga animal tong mga to. Hindi nakakatutuwa. Hindi nakatuwa talaga. Kayo kung natutuwa kayo, ito sa mga ayaw din ni Bongbong Marcos, tuloy nyo yung presidente niyo yung bangag na yan. Ay nako. Saan? Ang pera ng mga atado na lang yan. Kung saan na lang napupunta yan. Hindi napunta sa tama. Napunta na lang talaga sa kanila yan. May nagsalita na dito ginamit yung mga pera pero di pinaniniwalaan. Yun pa yung sinungaling. Pero tanggol ng tanggol kay Bongbong Marcos, yun ang hindi sinungaling. Yan ang ngayon ang Pilipinas. Yung totoong tao na nagsalita, hindi na yung totoo. Baliktad na ngayon ha. Pero kapag sinungaling kayo, yun ang totoo. Yan na ngayon. Swerte lang talaga wala ako sa Pilipinas na nakatira kasi baka nandyan ako, baka araw-araw ako gagawa ako ng reaksyon na itong mga kasinungalingan ninyo. Nagbibase lang ako dito sa napanood yung balita. Hindi naman yan sinungaling eh. Yung mga record na yan na final ngayon sa Supreme Court, hindi yan mga gawa-gawa. Sinong gumagawa-gawa niyan? Inaibalita nga yan. Yan nga yung 150.5 billion na hindi inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos. Preparation daw ho yan sa impeachment ng BP Sara. I-impeach nyo na pagdating ng yan, ba? Sa February. Malapit-lapit na. Isang buwan na lang. Wala na isang buwan. Ito pa rin sila ni Dilima ang magpa-file niyan. Ito Makabayan Black. Sila pa rin yan. Kaya yung 150 billion, antayin nyo yan. Mapasain nyo rin yan. Sigurado. Kasi kayo mga walang hiya talaga, kayo mga nasa gobyerno ngayon. Grabe. Ang kakapal ng pagmumukha talaga nila. Sana darating ang araw puro kayo nasa ataod na talaga. Mga kawalang hiya, pati presidente. Lahat kayo mga walang kwintang mga politiko. Pasok sana sa ataod lahat. Sa kabaong ba.